I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them, my hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my Isang mabiyayang umaga pong muli sa ating lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Isa pong kagalakang para sa akin ang tayo ay mabigyan ng Panginoon ng pagkakataon para tayo ay makapakinig ng kanyang salita at sa ating pakikinig ay lalo po tayong maging matatag at maging malakas ang ating pananampalataya. Alam ko po na sa pamamagitan ng pakikinig, pagbabasa, na ito po ay parang tubig na kung saan sa halaman ay nagpapalago. So lalago tayo sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon. So bago tayo magsimula, tayo po muna isandaling manalangin. O dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang ito na punong-puno kami ng kagalakan dahil sa ramdam namin, Panginoon, kung paano mo kami pinagpapala. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na meron kaming panibagong pag-asa.
na haharapin at umaasa rin kami, Panginoon, na patuloy kang sa amin ay mag-iingat, patuloy ka sa aming mangunguna, lalong-lalo na, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. Buksan mo ang aming puso't isipan para maunawaan po namin ang mensahe na nais mo pong iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong aralin ay matatagpuan sa Exodo, Kabanatang 17, talatang 1 hanggang 7. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa Magandang Balita, Biblia. Kung kayo po ay may mga hawak na banal na kasulatan, samahan niyo po ako na basahin ang Exodo, Kabanatang 17, talatang 1 hanggang 7. Ang bukal mula sa malaking bato. Mula sa disyerto ng Sin naglakbay ang mga Israelita. Sila'y humihinto at nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. Sila'y nagkampo sa Refidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moises. Sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayanan ni Yahweh? Tanong ni Moises. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita. Kaya sinumbatan nila si Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati mga anak namin at mga alagang hayop? Kaya humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga taong ito? Gusto nila akong batuhin. Sumagot si Yahweh. Magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod na inihampas mo sa ilog Nilo at lumakad na kayo. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moises at ito'y nasaksihan ng mga kasama niyang pinuno ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga sila ni Yahweh o hindi. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kaniyang banal na salita. Dito po sa mga talatang ating binasa, alam po natin kung atin pong nabasa at aalalahanin ang kasaysayan sa Exodo, mula ng lisanin ng mga Israelita ang bansang Ehipto, mahabang panahon din ang inabot bago sila nakarating sa disyerto ng Sin. No? At sinabi nga po diyan na sila'y humihinto at sila'y nagpapatuloy kapag sinabi ni Yahweh. So, noong sila po ay nagkampo sa Refidim, no, ang naging problema po nila doon ay walang tubig. Kaya't nagalit sila kay Moises. No? Sinabi nila na, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Kaya't ano po ang naging tugon doon ni Moises? Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayahan ni Yahweh? So sa tindi ng kanilang pagkauhaw, no, sinumbatan nila ngayon si Moises, no? Inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw pati ang mga anak namin at alagang hayop? Kaya ang ginawa po ni Moises, humingi siya ng tulong sa ating Panginoon. Humingi siya, kinausap niya si Yahweh at sinabi niya na, ano ang aking gagawin? Gusto na nila akong batuhin. Kaya't meron pong iniutos ang Panginoon sa kanya. Ang sabi po diyan, magsama ka ng mga pinuno ng Israel at mauna na kayo roon, no, sa mga Israelita. No? At ang ibinagbilin din po sa kanya ay dalhin niya ang kanyang tungkod na inihampas sa ilog Nilo. Kaya't sinunod ito ni Moises. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, hihintayin ko kayo
sa ibabaw ng bato. At pagdating nyo doon ay ihampas mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. So ang sabi po doon sa huling talata, ang lugar na iyon ay pinangalan ng Masa at Meriba, sapagkat nagtalo-talo doon ang mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan nga ba sila o hindi ni Yahweh. Kung atin pong sinubaybayan ang kwento ng pagkakahango ng Israelita sa pagiging alipin sa bansang Ehipto, walang pag-aalinlangan na sasabihin nating si Yahweh ang kumilos para maibalik ang bayang Israel sa lupang pangako. Sa ipinakitang kababalaghan o himala ni Yahweh habang sila ay naglalakbay, ito ay nagpapahiwatig na pinapatnubayan talaga sila ni Yahweh sa pangunguna ni Moises. Dahil pinagtalunan nila kung pinapatnubayan nga ba sila ni Yahweh o hindi, na sinasabi sa huling talata, nangangahulugan lamang na marami pa rin sa kanila ang hindi naniniwala na kasama nga nila ang Diyos. Ano po ang inihahayag nito sa atin? Sa atin pong buhay, bilang mananampalataya, marami pa rin po sa atin ang may pag-aalinlangan. Pinanghihinaan pa rin tayo ng loob at nag-aalala, nawawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil hindi pa po lubos ang pagkakilala natin sa ating Panginoon, kaya't hindi po natin maibigay ang ating lubos na pagtitiwala sa Kanya. Noong ang mga Israelita ay nakaramdam ng pagkauhaw, kung kilala nila ang Panginoon, dapat sa halip na magalit o magreklamo sila kay Moises, di ba dapat kay Yahweh na sila lumapit? Dahil nung sila'y nagutom, binigyan sila ng makakain na tinapay at karne. Naitanong ko tuloy sa aking sarili na nagpasalamat nga kaya sila kay Yahweh? Kasi kung lumapit sila kay Yahweh at nagpasalamat, pwede na silang humiling kay Yahweh kung naniniwala silang kasama nga nila siya. Pwede nilang sabihin na, Panginoon or Yahweh, bigyan niyo po kami ng maiinom. Pero ano po ang nangyari? Ipinapasan po nila kay Moises ang lahat para bang si Moises ang kanilang sinisisi sa lahat ng mga nangyayari. Hindi po natin maiaalis na magalit sila sa tindi ng kanilang uhaw. Kung nakita nila si Moises na naghihintay lamang at nagtiwala siya na ibibigay ng Diyos ang kanilang pangangailangan, naniwala si Moises dahil sa kanyang malalim na relasyon sa ating Panginoon na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Nakikita ng Diyos ang kanyang pangangailangan, kaya't wala siyang dapat ikabahala. Alam niya nakikilos ang Diyos sa tamang oras at tamang pagkakataon. So itinuturo sa atin sa mga talatang ito na panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Kung alam nating sinusunod natin siya at sinisikap nating makapamuhay ayon sa kanyang nais, mayroon po tayong assurance, nakasisiguro po tayo o makakaasa tayo na di niya tayo bibiguin sa ating inaasahan. So isa pa pong nakita ko sa talatang ito ay na ating pinagbulay-bulayan ay ang pagsunod ni Moises sa bawat hakbang na iniuutos ng Diyos, dahil alam ni Moises na kung siya'y susunod, alam niya na siya ay magtatagumpay. Napakalapit ng puso ni Moises sa Panginoon, kaya nandun yung kanyang pagsunod. Taos-puso ang kanyang pagsunod sa Panginoon sapagkat alam niya na sa kanyang pagsunod
ay magtatagumpay sila sa kanilang mga hakbangin. Kaya't mga kapatid, patuloy nating saliksikin ang salita ng Diyos. Huwag tayong mapagod at magsawa sa pag-aaral, pagbabasa, pakikinig, pagbubulay-bulay ng kaniyang mga salita, sapagkat sa ganitong kaparaanan, mapapalalim natin ang pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. At pag tayo ay meron ng lubos na pagkakilala sa ating Panginoon, alam ko po na maibibigay natin sa ating Panginoon ang lubos na pagtitiwala. Tayo po ay manatili sa ating pananampalataya. Anumang pagsubok ang ating mararanasan o nararanasan, ang pagtitiis at pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuti. Manalig at umasa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon sapagkat siya ay dakila, tapat at maaasahan anumang oras at siya ay kikilos sa tamang panahon o pagkakataon. Atin po siyang purihin, pasalamatan at atin siyang dakilain dahil sa kanyang wagas na pag-ibig. So tayo po ay manalangin. O aming amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panahong ibinibigay niyo po sa amin upang makapagbahagi at makapakinig ng iyong mga salita. Loobin mo nawa na matuto kaming suriin ang aming mga sarili, makita namin ang aming pagkakamali at lumapit sa iyo ng may kababaan. Sa panahon po naman na kami ay pinanghihinaan, sa panahon na kami ay nawawala ng pag-asa, dala ng aming mga dalahin, dala ng mga mabibigat na pagsubok na aming pinagdaraanan, ipaalala mo po sa amin na meron kaming Diyos na pwede naming lapitan, na pwede naming masandigan, na siya ang magbibigay sa amin ng kalakasan upang harapin ang mga problema na aming nararanasan. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang buhay ng iyong mga anak na nagtitiwala at umaasa na sa iyo, Panginoon, naway patuloy mo pa silang pagpalain, 10 ng kanilang buong pamilya, at inaasahan ko po ang iyong pag-iingat at pangangalaga sa bawat isa sa amin, anuman ang aming kalalagayan. Dakilang Diyos, dalangin ko po, Panginoon, na tulungan mo kami sa aming mga pasanin at ganun din, Panginoon, umaasa kami na sa ibinibigay mo sa aming mga pagkakataon na ito, Panginoon, sa pag-aaral, pakikinig ng iyong salita. Mangusap ka po sa buhay ng bawat isa sa amin. Wala kaming tanging hangarin, kundi ang mailapit namin ang buhay namin ito sa iyo. Dakilang Diyos, maraming salamat. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa Panginoon